Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio ngayong December 2024, mid-month? Pwedeng nangyayari na to, kung mangyayari pa lang. Kung hindi man, para sa inyo itong magiging reading. Di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano ba tong damo natin? Ito nandyan. So, ngayong December 2024 mid-month, i-expect natin na sa gabi itong mangyayari. Magsasaya kayo kasama ang mga close friend. Particular kung babae, ito close friend niya, babae rin. Magsasaya sila gabi. So, pag dumating tong page of wands, ibig sabihin, magta-try sila ng something new. Ganyan. Puno ng energy. So, probably, celebration card. Kasi, maraming Christmas party ngayon, di ba? Makaka-attend yung iba sa inyo ng Christmas party. At, magkasama tong dalawang babae. Close friend. O, anyone na ka-close nyo. Magulang, kapatid. Di lang naman friend, di ba? Magulang, kapatid, pinsan, basta ka-close nyo na lang in general. Alin man dyan sa dalawang yan, basta magka-close sila. Attend sila ng celebration gabi. So, puro energy kasi to Siyempre, masaya. So, ang dating may chance din na bukod sa magiging hyper sila dito. Kasi may dito, cup. So, maraming tendency, di ba? Kasi may celebration, di may alak. Magiinom sila, siguro. Ito, nakain naman to. So, pag nandito yung page of wands, isipin na natin na, yun nga, magiging hyper yung tao. Tapos, marami siyang gustong i-try. Magiging somewhat adventurous siya. Ano ba? Marami siyang gustong i-explore. Na parang feeling niya, nakawala siya sa hawla. So, pag ganun, walang limitation, lalo't, ayan nga, nainom. Masaya. Kasi nga, na-enjoy ang freedom sa mga kung ano nung stress o tako. Na parang mag-e-enjoy sila dito. Lalo nga kung babae. Yung nanonood, tapos ito yung ka-close niya, babae rin. Attend sila ng party o celebration. So, ganyan. Anyways, so sino itong makakasama niya? Kasi hindi ko alam po sino dito yung yung Scorpio. Kung ito ba siya o ito. Pero definitely, yung babae mahilig mag-inom. Yung isa mahilig kumain. Ganyan ang dating. Okay? So, ito yung makakasama nyo.
So, pwedeng, kung lalaki nanonood, ito yung person niya. So, ito yung mga kasama ng babae sa kanilang celebration party o reunion. Ano pa ba? Gathering. Ito. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Kapwa, Scorpio. Scorpio din yun. Scorpio. Di lalo na kung Scorpio. Ngayon, tayo dito. Puppet o puppet. Rope. Oh. Pag ganyan yung combination, asahan na natin na may iba sa inyo na makaka-experience ng manipulation, control, nalimitahan ng galaw. Kanina maganda, di ba? Kasi nagiinom sila sa party. Pero sa case na to, ibang senaryo na kasi yan eh. Iba ng deck. Siguro maganda kung pag-isipan lahat ng gagawin. Baka kasi maipit sila sa sitwasyon na ayaw nila. Okay? So, paano natin malalaman ano yan? Lalo na kung contract, huwag basta-basta pipirma nang hindi binabasa yung nakasulat sa contract. Huwag bigla-biglang mag-say promise. Lalo kung masaya. Kaya to. Four of Swords. Ano kaya yun? Well, more like investment to. Huwag papasok basta-basta sa mga investment. Basta anything na may kinalaman sa investment. Lalo na kung yung company ay international. Dito patutulugin mo yung pera. Oh. Dito international. Company o yung tao. Foreigner. O yung investment. Basta international. Kasi the world na to. Hindi siya local. Kasi mahirap bawiin yung pera kung international yung company. Diba? Kung magkaberya yan, mahirap mo kunin yung pera mo. Unlike kung Philippines lang, diba? Kasi kung Philippines, hawak yan ng gobyerno natin. May magagawa ang gobyerno. Kung international, paano? Labas ng gobyerno natin dyan. Kasi more like foreigners itong mga nandito, yung involved na may hawak ng pera. Nangyayari yan sa totoong buhay. Nabasa kong ganun. Nanaskam nga siya. Hindi na niya mabawi kasi nasa ibang bansa. So parang ganito. Kasi may magpe-persuade sa iba sa inyo. More like contract to.
contract investment. Ito, pinatulog niya yung pera doon. Yung pera, so investment. Ito, international. So, para lang to sa iba na mayaman. Na pwedeng maengganyo sa ganito. Kasi kung wala kang pera, hindi ka maengganyo, di ba? So, beware sa mga tao na nag-aalok tungkol sa pera. Lalo na kung foreigner to o yung company ay nasa foreign land o yung tao, whether Pilipino yan o foreigner, basta nasa abroad. Mahirap nga yan. Mahirap na makuha kung magkaberya. So, tago nyo na lang sa bank yung pera na yan. Kaysa mawala pat. Ito ay brainwashing kasi to. Manipulation. Ito, matatali ka sa kung ano-anong gulo. Di ba? Pwede rin kasi itong sponsorship, endorsement. Kaya, foreigner. O pwede rin ganun. Depende. Sa case, pero more like investment, sponsorship. Ano ba yung sinabi mo? Endorsement. Doon papasok to. Nagmukha na siyang scam. Ito ang huli. Oh, ito maganda, success. So, magiging masigasig ang iba sa inyo makuha itong success. Na yung mid-month ng December. Understanding. Success in all forms na to. Ano to? Understanding, purity. So, ang dating sa akin, sympathy to. Pure ang sympathy. Pure ang intention. Pure ang motibo. So, makaka-encounter kayo ng ganitong klaseng tao na magiging mabait na lang, in short, sa inyo. Ito, transformation, detachment. Oh, well, etong dalawang to, painful change. Sad to say. Kasi ano siya change na kailangan mong i-let go. May something na kailangan kang i-let go, detach So, more like painful ending ito. Tungkol saan kaya yun? Oh. 5 of Cups, More like unrequited love to. Sa someone na mas bata sa iba sa inyo o ka-workmate. Alin man sa dalawang yan.
Kasi mukha na nga siyang unrequited love. So, wala tayong ibang choice kundi mag-move on na lang, di ba? Kasi mahirap i-force yung feelings natin sa taong ayaw naman sa atin. So again, ang involved na tao dito ay mas bata sa kanila. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, mas bata sa inyo. Kumbaga, kayo at crush na mas bata. Depende. Case to case basis. Pwede rin naman to sa kakilala nyo tumama. Basta yung person dito, to, other person, mas bata. O ka-workmate. Kaya lang nga, unrequited love. Sad to say. So, ang advice dyan ay mag-move on na. Diyan papasok yung painful ending. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.